Nagigigil talaga ako. Sumasakit yung brain cells ko. Ang sakit mo ba to? Kabugo ni Moy. So ngayon nga mga minamahal, ito na naman po si Bato. Tinamaan na naman po ng kanyang pagiging dilulo. Hindi ko alam, dapat sana pinapacheck up yung utak ni Bato no? Alam niyo kung bakit mga minamahal? O ngayon, manghuhula na siya. Hindi na po siya isang senador, bagkus isa na po siyang manghuhula. Bagay talaga sila magsama ni Harry Roque, no? Sakto si Harry Roque may crystal balls. Maghawakan kayo ng balls. Ay. Nung nakaraang linggo, ang sabi niya, yung yellow at yung red ay meron na daw pong collaboration. Pero wala naman po siyang pinakitang ebidensya. Ngayon naman, mga minamahal, meron na siyang ebidensya. Yung ebidensya niya is yung feelings niya. Kalsiklaway ko. Yung ebidensya niya is yung feelings niya at yung instinct niya. Kasi daw mga minamahal, nafe-feel niya daw po. O ito nga, basahin ko nga sa inyo. Ay, Diyos ko po. Sabi dito, isipin mo, there seems to be, I really can feel it. Nafe-feel na daw po ni Bato, mga minamahal, that there is an alliance between this government and mga makakaliwa at mga yellow. Nagkakasama-sama na sila just to pin down Duterte people. So it pains me a lot. So basically, mga minamahal, ang sinasabi niya, yung mga tao daw po, especially yung red at yung pink or yung traditional opposition, is meron na daw pong collaboration. Sana all nagko-collab. Kayo nga, meron nga kayong collaboration sa mga kriminal Di umano. Diba, mga minamahal? Anyway, yung gustong i-emphasize at gustong i-point out ni Bato de la Rosa is meron na daw pong nangyayaring kampihan between the yellow and the red. Para daw po hilain pababa. Hilain daw pababa. Ganyan. Itong mga Duterte. Kung hindi ka ba naman anak ng yawa ka, naman. Alam nyo ba, ayoko magalit pero si Bato de la Rosa, graduate po yan sa napakagandang eskwelahan. PMA pa nga to, mga minamahal. Tapos yung logical thinking mo, punyeta ka, yung political dynamics mo, the way na mag-isip ka dito sa politika, napaka-bugok. Bugok ka, bugok. Diba dinaig ka pa ng elementary? Binabase niya sa kulay? Doon ba yung utak mo nakabase? Hindi ka ba nakaka-move on ba to? Napakadilulo mong yawa ka, nakabase siya sa kulay, mga minamahal. So, ibig sabihin, kahit anong kulay nyo, di ba? Ganito, mga minamahal. Di ba ako red, sabi na lang natin. Tapos ito yellow. Dapat pala, kung magkaaway, is magkaaway na forever. Ganon yung gustong i-insist ni Bato. Di ba magkaaway yung yellow, tapos yung red? Tapos bakit ngayon nagkakampihan na sila? Yun yung yung gustong i-point out ni Bato. Which is wrong! Mali! Hindi ganon yun. Wala akong pakialam kung magkaaway yung pink, red, or yung traditional opposition na yan. As long as nagkakampihan tayo sa mga bagay na mai-improve ang ating bayan. Ganun. Diba? Bugok ka. Sinanimad ka na naman ng masamang espiritu. Sabi niya pa dito, sinong ginagamit nila para tirahin yung intelligence funds ng Office of the Vice President at the Department of Education? Di ba yung Makabayan Black? Punyeta ka ba to? Nung simula pa lang na naging VP, itong si Sara Duterte, tinira na agad nila yung 125 million confidential funds. Magkasundo pa noon si PBBM at si Sara. Minsan ka na nga lang mag-isip, yung hindi pa talaga pinag-iisipan. Nag-iisip ka ba? May masabi lang Sinong ginamit nila para maghanap ng witness na bumaliktad at mag-execute ng affidavit laban sa amin ni President Duterte sa ICC? Yung mga attack dog ni Trillanes, ginamit nila.
FYI ba to? 2017 pa si Trillanes naghahanap ng mga witness. Active official man yan ng PNP or hindi. 2017 pa siya naghahanap. Ano yung ginakngak mo dyan? At isa pa, nanggaling na sa bibig mo, di ba? Go ahead, Trillanes, make my day. Nanggaling na sa bibig mo yun. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak, ICC ka ng ICC. Sige, kahit ikaw ba magposa sa akin. Oh, sinabi mo yun. Tapos ngayon, ganito na yung ano mo, yung mga statement mo. Ha? Ba to? Sure ka na ba dyan? Hindi po yung motibo dito is sirain, to demonize, to character assassinate yung mga Duterte. Walang ganon. Walang ganong layunin. Hindi kami kagaya ninyo. Bakit? O sila, may hakbang ng maisog. Diba? May pulboronic video. Diba mga minamahal? Tapos si Harry Roque may pahula-hula na impeachment daw. Ayon sa kanyang bolang kristal, may sakit si PBBM. Diyos ko naman ba to? Hindi ba pwede na yung yellow at red ay magkasangga ngayon dahil parehas yung layunin? Hindi ba pwedeng ganon? So, ibig sabihin pala, pag nanalo kayo, yung mga DDS ulit, if ever na manalo si Sara Duterte, tapos kunyari, maganda naman yung approach ninyo, dapat hindi kami sumang-ayon? Ganun ba? Dapat kahit tama yung approach ninyo, ang gagawin namin, hindi, mali yan, yung magbibigay ka ng purpose, yung magbibigay ka ng pagkain. Tama ba yun? Na pag tama yung ginagawa ninyo, kahit tama, mamaliin namin? Diba? At saka, hindi na po namin kailangang sirain ang mga Duterte dahil unang-una, sila na po ang sumisira sa sarili nila. Si Sara na mismo sumisira sa sarili niya. Si Digong na mismo sumisira sa sarili niya. Si Pulong na mismo sumisira sa sarili niya. Ikaw din! Ikaw na din yung sumisira sa sarili mo. Kung tama yung ginagawa mo, we will appreciate you ba to? Kung tama, masyado ang nilamon ng ilusyon mo. Ano yung gusto mo? Yung yellow ang kakampi sa inyo. Kaya pala. Kaya pala nag-criticize si Sara Duterte na about sa flood control. Na ang akala ninyo, yung simpatsya mapupunta sa inyo. Hehehe, ulol. Diyan kayo nagkakamali. Kasi yung wini-wish nyo na yung mga yellow mapunta sa inyo, mali. Never. Hindi yan mapupunta sila sa inyo. Dahil unang-una, taliwas yung approach ninyo sa mga paniniwala nila. Kriminal kayo eh. Di umano. Tapos yung mga pink, they are fighting for the human rights. Ini-eliminate nila yung rights ng bawat tao. Ina-uphold nila yon. O ngayon, sumagot si Franz Castro. Sabi ni Franz Castro, mga minamahal. Ito, basahin natin. If he has nothing to hide, then he should just attend the probe and face the ICC. Exactly. Tama. Kung wala ka namang tinatago, if there is no crime committed, ba't ka matatakot? Diba? Kung wala naman talaga, ba't ka matatakot? Ay, ba to? Bubo ka ba? Oo nga pala. Bobo ka talaga. Ganito kasi yung punto, mga minamahal. I'm pretty sure na ito si Bato de la Rosa is takot na. Nangangatog na. Kaya nga pinipilit niya na gusto niyang manalo, di ba? Kahit manalo ka ba to, pag nandito na, yung notice, yung warrant of arrest, yung pagiging senador mo, walang magagawa yan. At saka, ano yung pinakamalalim na ebidensya mo na mayroon ng kampihan ang pink at yellow, yung pink at yung red? Anong pakialam namin sa instinct mo? Kunyari,
merong eksenang ganap pa nga minamahal. Hindi mo naman pwedeng i-present sa korte mo na, ito kasi yung feelings ko eh. Ito yung nafe-feel ko eh. Hindi ganun yun, punyeta. Hindi mo pwedeng gamitin yung feelings mo. Hindi mo pwedeng gamitin yung feelings mo na, uy, ganito, ganyan. Hindi valid yun. Masasabi mo nagkakampihan kapag meron kang ebidensya. Pero kung wala lang din naman, it is pure allegation and pure hearsay. Naninira ka kasi mapanira ka, putang. Pang barangay level lang yung argumento ni Bato, no? Na high blood ako. Pahingi nga ako ng losartan. Ay, pahingi ako losartan. Sino magpapadala sa akin dyan ng losartan? Tsaka, mga minamahal, naalala ko, paano din makakapagsalita yung mga yellow noon? Paano makakapagsalita yung mga pink at yung traditional opposition noon na in the first place, kapag nagsasalita sila, ano yung ginagawa ninyo? Pinapatahimik nyo. Just like what happened kay Senator Leila de Lima. Diba? Pinatahimik ninyo. Ano yung ginawa nyo? Pinakulong ninyo. Inakusahan nyo ng about sa drugs. As well as Trillanes. Kinasuhan nyo ng sandamakmak. So, paano magsasalita yung mga yan? Ano sabi ni Jimmy Guban? Oh, hindi siya makapagsalita noon ng against sa inyo kasi nga, dinadamay nyo yung pamilya niya. Nanggigipit kayo eh. So, paano makakapagsalita ng malaya ang mga kabilang kubol, yung mga yellow kung tawagin, kung kayo mismo nanggigipit kayo? Sa panahon ni PBBM, wala pong brasuhan na nangyari. Ang nangyayari dito mga minamahal, sa napapansin ko, hinahayaan niya na mag-rule ang freedom. Kahit nga batikusin mo yan si PBBM o adi ka, Marcos. Pumalag ba yan sa inyo? Wala. Diba? Nagsabi ba yan na, hey, I'm a victim of political harassment. Black propaganda. Nagsalita ba siya ng ganon? Narinig niyo ba? Wala, diba? Tapos kayo, dami niyong ngak-ngak, dami niyong sat-sat. Ano ba yung gusto ni Bato? Hindi nga, matanong natin, ano ba yung gusto mo, Bato? Kasi mga minamahal, kung wala ka namang kasalanan, if there is no crime committed, umattend ka. Tsaka ikaw na din mismo nagsabi, di ba? You will face if it is only Philippine court. Eh bakit sa Quadcom hindi ka nagpakita? Tapos after ng investigation sa Quadcom, ang dami mo nang ninangak-ngak. Tama ba yun? Ha? Tama ba yun? Uy, ba't utak mo may ubo? Minsan magtigil-tigil ka nga. Kakahiya ka. O ganun. Kadiri. Di ba mga minamahal? Baliw? Hindi ko alam kung ano yung magiging... Diyos ko naman. Kaya sa inyo mga minamahal, bumoto kayo ng tama ha. Yung tama yung iboto nyo, wag yung may tama sa pag-iisip. Kasi si Bato may tama na yun sa pag-iisip. Siguro dala na din ata ng takot niya kada gabi na ayaw niyang makulong. Siguro nagkakaroon siya ng depression or anxiety. Pwede ka naman magpa-counseling, Bato. 'Di ba? Kung nakakaranas ka ng depression, ng anxiety, inhale, exhale, makukulong ka din. Inhale lang. 'Di ba? Malapit na. Malapit ka na mapunta sa destination mo. Kabugo ba? Ano na? Okay, sige. Mga minamahal. Total, wala na din akong masabi. Yun lang. Nailabas ko na yung galit ko. Naka-inhale na ako. Nailabas ko na yung sama ng loob ko. At salamat sa inyo mga minamahal dahil nandyan kayo. Kasi nakaka-stress din naman talaga yung politika. Buti nandyan kayo. Na nagko-comment, Mima, wag ka ma-stress, ganyan-ganyan. Malaking bagay din yan para sa amin.
Siyempre kami to yung mga taong mayroong pakialam sa ating bayan. Gawin mo, bata pa ako. Namulat ako sa politika. Actually, mga minamahal, na-engage ako sa politika when I was 14 years old. Nag-vlog ako 18 yung edad ko, 18, 19, yan, dyan. Oh, anong year na ako ngayon? 21 na, oh. Sabi na lang natin 19, 20, 21, 22 na pala ako ngayon, 3 years na. Diba? So, salamat sa supportan nyo mga minamahal. Anyway, yun po, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.